Sa mga hindi familiar sa background ni Mr. Ramil Madriaga, no, bakit nga ba siya nakapiit? Diyan po siya sa Bikutan, no, Bagong Diwa, tama? Opo, tama po. Okay. Bakit po siya Ah, nakapiit muli? ito yung related sa isang kidnapping case na i-file sa kanya ng kanyang mga former employers at ang private prosecutor dito si Attorney Harry Roque. So yun yung nililitis ngayon. It started, I think napulong siya 2023 up to the present. At nasa trial stage pa rin as of now yung kaso na yun sa RTC Manila. So he was not allowed to post bail, no? Non-bailable po ito, Yes, sir. yung kasong Opo. kinakaharap niya. Okay. No Kayo bail pa. naman po, kayo po, how did you get connected to Mr. to Mr. Ramil Madriaga? May mga clients po tayo dun sa Annex 2 and other annexes. So, siguro since 2016 pa ako dumadalaw diyan sa Annex 2 na 'yan. Familiar face na po ako diyan. May mga kaso ako na hawakan diyan ng mga high profile din na naka-detain diyan. So sa practice po kasi namin normally yung mga detainees nag-uusap-usap. May mga referrals po 'yan na kontakin mo 'tong lawyer ko, pasa kita sa lawyer ko. Normally gano'n 'yan, magugulat ka na lang na sinabi ni-refer ako ni ganito na tulungan mo ko. Something like that, gano'n po nangyayari diyan. Okay. So ito, pag-usapan po natin ito. Why did Ramil Madriaga why did he decide to come out with all these accusations against the Vice President? Well, according to him, no, since Quadcom time pa last year, gusto niya nang mag-appear sa Quadcom. May mga sulat na siya sa Kongreso, sa Senado, na ma-invite siya para sabihin yung nalalaman niya. Pero kinapos ng oras yung Quadcom sa dami ng issues. That is why meron pa rin siyang ginawang sulat sa isang senadora para mabisita siya at mapakinggan siya. Hindi rin siya nabibigyan pansin. So, since last year, hindi niya mailabas tong gusto niyang malaman. And last October 2025, yun, I paid him a visit. Mga naka-4 or 5 bisita kami diyan bago na finalize yung affidavit na yan. So, nung paraw niya gustong gawin talaga yan. Actually, nagtatampo na nga yan sa amin dahil imagine, second week pa ng October, tapos lumabas lang yung affidavit niya November 29 namin na panotaryo. Ganun katagal yung balik-balik namin dun sa Annex 2 para lang makausap siya to validate yung mga kwento niya. So nung Quadcom pa lang gusto niya ng lumutang, no? By the way, Yes. sino po yung senadorang gusto niya gusto sana niya makausap? Ang sabi niya sa akin is that way back, sumulat daw siya kay Senator Risa. Ang sabi ko doon sa mga anak, pakihanap yung letter na yon at gusto ko makita yung stamp receipt ng opisina ni Senator Risa na at that point in time humihingi na siya ng tulong para mapakinggan siya. Pero as of this time po, wala pa ho yung letter sa akin na receive. Hinahanap pa ho ng anak niya. Okay, so base pa lang ito sa kwento ni Mr. Ramil na he tried to Apo. reach out dito sa office ni Senator Risa Ontiveros. Pero yung Apo. what drove him? Bakit gusto niya biglang magsalita laban sa Vice President? Meron siyang isang sulat sa akin, no, sulat na ginawa, no, yung kanyang summary na sabi niya, naglingkod siya ng buong puso, no? I rendered my services, dedication doon sa pamilya. Pero dapat daw managot yung dapat na managot dahil may mga pagkakasala sila sa pananaw niya. Sabi niya, gusto ko na rin ilabas itong bagay na to kasi siyempre alam mo, patong-patong yung problema, di ba? Marami siya napapanood sa deliveries ng pera. So suddenly, bigla niyang gustong sabihin yung nalalaman niya. So, yung sabi niya nung panahon ng Quadcom pa lang, gusto niyang magsalita na. So, ito po ba yung first time na nag-decide siyang magsalita? Nung napapanood niya na yung mga lumalabas sa Quadcom. So, this was Yes, sir. Yun ang last kwento year. niya sa akin. Panahon pa ng Quadcom, sumulat na siya doon sa Quadcom pero hindi na ho siya nailinya doon sa mga resource person eh. 'Di ba nung time na 'yon kahit naman mga detainee ka, kahit nga convicted prisoners pag sinampi na ng Quadcom nadadala yan sa Congress eh. Pero hindi na ho siya napatawag noon. Wala ba siya nakausap kahit isang congressman doon? Kasi pag tiningnan po yung kanyang mga akusasyon, sobrang bigat. So I was thinking, kung ganito kabigat to, hindi ba siya binigyan ng weight ng Quadcom? Or baka meron silang Hindi duda doon sa testimonya niya? hindi ko masagot yan eh kasi basta sabi niya may mga sulat siya sa Quadcom pero hindi kumbaga sa ano, hindi na napila. Imagine napakadaming activity sa Quadcom noon. Nagsisimula ho yan ng mga 10:00 ng umaga, minsan umuuwi kami niyan 12:00 na ng gabi. Hindi pa rin natatawag yung ibang resource person sa dami ko siguro ng issues. Okay. So yun nga, meron ba nag-trigger basically for him to come out? Meron ba silang inisan o hindi napagkasundoan ng Vice President? That's why he decided to come out? Well, ang sabi niya is that doon sa sulat na hawak ko is that
Yung services niya kay VP Sara ended when Attorney Roque attacked him sa isang programa sa SMNI at nung kasuhan siya, idawit siya sa kidnapping nung pamilya Lu. Doon siya, parang may kasama na rin tampo yan na kasi ang feeling niya, bakit siya dinidemanda ni Attorney Roque ng kidnapping? Ang feeling niya is that napabayaan siya dahil humingi siya ng tulong kay BP no na mamagitan. Ang ugat daw nito, yung pagsasampan ng mga farmers kay Roque and pamilya niya sa asawa niya, allegedly tungkol dun sa land grabbing activities dun sa Bataan na tinarget na gawing Pogo Hub or magkaroon ng Pogo Yacht Club. Yun ang pinagsimula noon. Maraming farmers na nag-file ng kaso against Attorney Roque and wife. At ang nasa likod ng pagsasampa ng reklamo niyon, si Ramil Madriaga. Doon na nagsimula yung problema nila. So parang Including yung binalikan siya ni pagkakadami niya Roque. sa kidnapping. Well, So yun parang ang sabi binalikan niya. daw siya ni Roque. Pinepersonal siya. Another factor niyan, yung isa sa co-accused si Rosendo Madriaga, yung pinsan ni Ramil, yan ang hinuli din yan sa kidnapping. And he claimed torture and violation of his rights. Kaya nagsampa si Ramil ng kaso sa ombudsman against Attorney Roque and several police officers na sinasabi niyang tinorture siya at pinilit siyang pumirma ng dokumento implicating Ramil. Yung kaso na yun sa ombudsman naging pending since 2023. Inupuan yan na-parking yan. And with the new leadership ngayon, natutuwa sila. Umaandar na yung investigasyon sa land grabbing activities allegedly committed by several persons doon sa Bataan Lot at yung case ng torture, no? Anti-Torture Act in violation of violation of the rights of detained person against Attorney Roque. So, dalawang kaso 'yon na ipinail ni Rosendo Madriaga at nung mga farmers na tinutulungan ni Caramil Madriaga. Diyan na nagdugtong-dugtong yung problema nila hanggang sa madawit na siya doon sa kidnapping case na yun. Yung kay Ramil Madriaga, paano po siya na-involve in the first place dun sa mga farmers na nagsampa ng reklamo laban kay Harry Roque? Ang sabi niya is that nabalitaan niya daw yung mga reklamo ng mga farmers doon about land grabbing activities allegedly committed by Attorney Roque and his group. So nag-imbestiga siya, tinulungan niya yung mga farmers. Tapos nilabas niya tong problema na to, isinumbong niya daw sa mga security agencies sa ating mga national security agency kasi may nakita daw siya mga PLA, mga Chinese paramilitary personnel doon. Yun ang hindi niya raw matanggap. Bakit may mga Chinese dito sa lote sa Bataan? Nareklamo daw niya yan, sinumbong niya, at nag-file sila ng kaso sa ombudsman. Doon na nagsimula yung problema niya. And remember, ang sabi pa niya, during the hearing ng kidnapping, nanonood pa siya ng hearing noon habang ang kaso hini-hear versus doon sa pinsan niya. Umaattend para siya ng hearing sa court. Then later on, nagkaroon ng amended information, isinama siya doon sa kaso ng kidnapping. Yun ang kanyang kwento sa akin. Okay. So basically may tampo siya rito kay Vice President. Pero ano ba yung tulong na hiningi niya dito sa Vice Presidente na hindi Nung nagsisimula yung problema is that mamagitan, magkaayos yung problema kasi ang sabi niya, yung reklamo ng farmers, gusto niyang patulungan. Pero hindi raw, ang kwento niya is that nag-attempt daw mag-visit yung mga farmers na sinamahan niya, hindi raw sila hinarap. Hanggang sa dumating yung time, ang sabi sa kanya, nang hindi mo dapat dinimanda si Roque dahil pag dinimanda mo si Attorney Roque, quoting his words, is that parang mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Something like that yung nasa handwritten note niya na binigay niya sa amin. So pag samasamahin mo yan, yung kaso niya, yung personal na problema, yung stress, yung emotional, mental health problem, yung stress na dinadanas ng pamilya niya dahil sa kaso ng kidnapping na to, pag samasamahin mo na yung mga factors na yun, then you have Ramil Madriaga.